Kahit umabot pa mga kapatid ng 6 months o 6 na buwan ay nakahanda umano ang Iran sa full-scale war laban dito sa Amerika at saka dito sa Israel. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron ulit tayong bagong balitang panonoorin ngayon. Sabi rito mga kapatid, nakahanda umano ang Iran sa 6 na buwan na full-scale war. Pero ayon sa Iran mga kapatid, nanindigan sila na wala silang intensyong atakihin ang mga kaibigang bansa dito sa Gulf region. Ayon sa kanilang presidente, nakatuon ang depensa ng Iran sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa mga teritoryo sa rehiyon. Para mas malinaw mga tol, samahan ninyo ako, panoorin natin ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Mamaya meron pa tayong iba pang mga balitang panonoorin. Unahin muna natin to. Nakahanda ang military assets ng Islamic Republic of Iran kahit pa tumagal ang gyera ng 6 na buwan. Ito ang binigyang diin ng tagapagsalita ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ito, ayon kay Ali Mohammad Naini, spokesperson Iran Revolutionary Guard Corps. In terms of armaments, kung ang pag-uusapan daw mga kapatid yung mga armaments, both strategy and tactics and initiative, the arsenal of heavy missiles, ballistic cruise and drones and attack vessels have been prepared. Nakahanda na sila mga tol. Appropriate for a large-scale, full-scale war, a prolonged war. So ang sabi rito sa balita, ayan, nakikita nyo naman sa title, kahit umabot daw ito ng 6 na buwan, handa sila. O IRGC. Aniya, sa estado ng kanilang hukbo sa ngayon, kaya pa nilang makipaglaban sa US at Israel kahit isang full-scale war. Sinabi rin nito na ang mga missiles na kanilang pinakakawalan sa ngayon ay mga lumang missiles pa lamang. Mga lumang missile pa lang. Ito na ang mga missiles na kanilang pinakakawalan sa ngayon ay mga lumang missiles pa lamang. Hindi pa nila ginagamit ang mga bagong gawang missiles. Katunayan nitong nakalipas na Ramadan ay marami pa silang naidagdag sa kanilang arsenal. Alam mo, ang isa sa advantages ng Iran pagdating dito, ito yung napapanood ko lang din sa ibang report, low cost yung ginagamit nilang mga missile, mga drones, ibig sabihin hindi ganun kamahal. Unlike for example dito sa Amerika, for example, nagpakawala ang Iran ng $30,000 worth of drone. Tapos i-intercept 'yan ng mga interceptor ng Amerika, mga Patriot missile nila, nagkakahalaga ng $4 million. Ibig sabihin mga kapatid, $30,000 compare mo sa $4 million. Sabihin natin syempre $4 million to, mas maganda to, mas matibay kasi talagang ginastusan. Pero ang laki ng diferensya ng nila. Ang layo nung agwat, nung presyo, di ba? So kung ganun mga kapatid, kung mas mahaba, alimbawa, 6 na buwan ang itatagal, mas malaki ang magiging gastos ng Amerika kumpara sa nagiging gastos nitong Iran. Ganong kalayo yung nila, agwat. Sa pahayag na inilabas ng Iranian Foreign Ministry, nanindigan ito na ang kanilang pag-atake ay parte ng self-defense na alinsunod sa United Nations Charter o sa international law. Anila, ginagawa lamang nila ito bilang tugon sa criminal aggression ng Amerika at Israel laban sa kanila. Binatikos din nito ang tila hindi pag-aksyon ng United Nations sa anila'y pakikipagtulungan ng ibang bansa sa opensiba ng US at Israel sa pamamagitan ng pagpapagamit ng kanilang teritoryo at military assets. Ito anila ipinagbabawal ng international law at sinumang lumabag ay dapat parusahan at pagbayarin sa lahat ng naidulot na pinsala. Ayon sa Iran, ipagpapatuloy nila ang pagtatanggol sa kanilang sarili hanggat hindi kumikilos ang United Nations upang tukuyin at kastiguhin ang sinumang panig na nagdudulot ng panganib sa kanila bilang isang bansa. Kaugnay nito, ipinahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian na mananatili ang kanilang pagkakaibigan sa liderato ng lahat ng bansa sa Gulf region. Kasi puro yan mga tol
Puro mga Muslim country to eh. Kaya nga, di ba kung titignan mo, hindi sila nag-aaway, hindi sila dapat mag-away-away kasi pare-pareho sila, di ba? Sabi rito, the Islamic Republic of Iran has always emphasized the preservation and continuation of friendly relations with the governments of the region on the basis of good neighborliness and mutual respect for national sovereignty and territorial integrity. This does not negate Iran's inherent right to defend itself against military aggression by the United States and the Zionist regime. Tangalan ng pagrespeto sa kani-kanilang soberanya at teritoryo. Ngunit binigyang diin nito na kailanman ay hindi nila inatake ang sinuman sa kanilang mga kaibigang bansa sa rehiyon, kundi tanging ang mga pasilidad at armas militar ng US na siyang umaatake sa kanila. Bradley Robuza. Alright mga kapatid, eto. Isa pang balita. Ayon naman dito mga kapatid sa GMA. Yan ito naman ang source natin ngayon. Ayon kay US President Trump, 20 beses na mas titindi ang atake sa Iran sa sandaling pigilan nito ang oil supply sa Strait of Hormuz. Yan nakalagay dito mga kapatid US President Trump 20 beses na mas titindi ang atake sa Iran sa sandaling pigilan nito ang oil supply sa Strait of Hormuz. Di ba yun ngayong balita nitong mga nakaraan? Di ba? Na parang aatakihin daw. Hindi pa natin nakukumpirma kung totoo yun pero sabi aatakihin daw ang anumang oil tanker na dadaan dito sa Strait of Hormuz. Pero dito sa balitang to, ayon kay US President Trump, 20 times na mas titindi ang atake ng Amerika siguro at saka ng Israel dito sa Iran kapag pinigilan ng Iran yung pagdaloy ng mga oil tanker dito sa Strait of Hormuz. Panoorin natin to mga tol. 20 beses daw na mas titindi ang mga magiging pag-atake ng Amerika kung gagawa ng paraan ng Iran para paralisahin ang supply ng langis. Yan ang banta ni US President Donald Trump na inilabas niya sa kanyang social media account. Anya, huwag tangkay ng Iran na harangin o pigilan ang supply ng langis na idinadaan sa Strait of Hormuz. Sisirain daw ni Trump ang iba pang pasilidad o madadaling target sa Iran. Okay, sa mga wala kasing pakialam sa nangyayaring kaguluhan dito sa Iran ngayon, no? Kasi sinasabi ng iba, malayo naman tayo diyan, di naman tayo apektado diyan eh. Bagamat hindi tayo apektado directly ng mga missile diyan, mga tol, pero no, magiging apektado tayo rito dahil nga sa pandaigdigang pagkakulang sa langis dahil 20%, no, sa pagkakaalam ko 20% ng global oil ay nanggagaling dito mismo at dito dumadaan sa Strait of Hormuz. Ngayon nga lang sa mga may sasakyan mararamdaman na ninyo mga tol, kanina napadaan ako sa Petron kasi sa Petron ako lagi nagpapagasolina Nasa parang nung nakaraan nagpagas ako, nasa 59, kanina nasa 65 pesos na, pag diesel nasa 70 plus na. Siyempre mas lalo pang lalalayan mga tol habang nagpapatuloy itong nangyayaring digmaan dito. Mas lalo pang lalalayan. Ngayon, sa mga may sasakyan lang ba maaapektuhan to? Hindi, siyempre. Una-una yung mga commuter, magmamahal din ng pamasahe ninyo. Kasi siyempre, ang mahal na ng paggasolina magtataas na ng pamasahe yan. Ngayon, hindi lang yan. 'Di ba? Ginagamit natin yung mga pag-deliver ng goods, 'di ba? Mga pag-deliver ng mga pagkain, pag-deliver ng mga pangunahing bilihin. Gumagamit din ng krudo 'yan kapag idini-deliver 'yan. Syempre maaapektuhan din 'yun dahil nga mataas na ang shipping cost. Ipapatong ngayon nila 'yan sa mga pangunahing bilihin at tataas din 'yang mga 'yan. Kaya hindi maaapektuhan talaga ang Pilipinas kasi kahit yung mga malalaking bansa mga tol, nangangamba rin sila at gagamitin na nila yung kanilang mga oil reserve. Ang problema, wala tayong ganun. Walang ganun ang Pilipinas. Hindi katulad halimbawa sa Japan, sa ibang bansa, meron silang mga oil reserves, tayo wala. Kaya talagang mararamdaman natin to. Umaasa raw siya na hindi raw yun mangyayari. Wala pang komento ang Iran kaugnay sa sinabi ni Trump. Okay, mabilis lang tong balitang to Okay, sa isang pang balita, ito tatlo balita natin ngayon Ayan mahigit 100 Marines ang nasawi matapos palubugin ng Amerika ang isang Iranian warship sa Indian Ocean. Bago lang to, 17 hours ago mga tol. Ito'y mula naman sa Net 25.
Yan, 104 patay sa pag-atake ng US sa Iranian warship. Panoorin natin to. Mahigit sa 100 Marines ang namatay matapos palubugin ng US ang isang Iranian warship sa Indian Ocean, hudyat ng malaking eskalasyon sa lumalawak na labanan ng Washington at Tehran. Grabe. Jonah Malari para sa balita. Hindi bababa sa 104 na katao ang namatay at higit 30 ang sugatan ng palubugin ng isang US submarine ng Iranian naval frigate kamakailan. Ayon sa mga opisyal ng Iran, ang barko na kinilalang the Iris Dina ay inatake noong Miyerkules sa Indian Ocean, may 19 na nautical miles sa katimugang baybayin ng Gale sa Sri Lanka. Medyo malayo-layo. Eto siguro yung inilabas na video ng US, no, na pinasabog sa pamamagitan ng torpedo. So ang dami palang nasawi ito, nasa 104. Sinabi ng Iran na mabilis lumubog ang barko na ikinamatay ng 12 ng marino nito at ikinasugat ng iba pa. Ang nasabing pag-atake ay sa harap ng tumitinding komprontasyon sa pagitan ng Iran at US na dahilan rin ng missile and drone attack sa ilang bahagi ng Middle East. Kinondena ng Iranian military officials ang nasabing pag-atake at tinawag itong mapanganib na eskalasyon. Inakusahan din nila ang Washington ng pagpapalawak ng labanan labas sa rehiyon. Kasi ang layo nito eh. Parang na-invite lang to pumunta sa India. Hindi ako nagkakamali So pabalik na sana to bilang pinunterya ng... Kumbaga hindi sila kasali sa gera, no? Pinibigyang diin ng insidente ang pagkalat ng labanan sa pangunahing international shipping lane sa Indian Ocean. Pinangangambahan na dahil sa nasabing pag-atake, lalong iinit ang tensyon sa rehiyon at masasapanganib ang seguridad ng mahalagang ruta sa karagatan na ginagamit para sa daloy ng energy at cargo shipments sa mundo. Jonah Malari. So sabi ko nga, di ba, talagang hindi man tayo apektado ng mga nangyayaring gaguluhan doon sa pamamagitan ng mga missile, ganyan, di tayo nangangamba doon. Pero mararamdaman natin ng impact sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. No? Kaya dyan tayo dapat maghanda. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong komentaryo at opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.